Maliban sa pagbitbit ng armas, paggamit ng mga armored na sasakyan para ang kandidato ay suportahan. Maliban sa pagbebenta at pamimili ng mga boto at napakarami pang iba. Sa ilalim ng Article 22, Section 261 ng Election Code, ito raw ang mga hindi mo maaaring gawin. Bawal tumaya. Bawal makipagpustahan. Literal na bawal yan. Sa anumang paraan na may kinalaman sa magiging resulta ng halalan, hindi lang kung sino yung mananalong kandidato ha. Kahit na yung mga may pustahan na may kinalaman sa mga numero, gaya ng gawing pa-ending halimbawa, na nakabase sa mga final tally. Kung ikaw naman ay opisyal ng kahit anong organisasyon o grupo, departamento, bawal pilitin, bawal din kahit hikayatin ang mga taong nasa ilalim ng iyong pangangasiwa. Bawal din hikayatin ang iyong mga pinangangasiwaan. Ganon din sa mga religious groups, mga sekta, gaya ng yung sounds familiar ba? Mas lalong bawal maninda, bawal manakot, lalo na ng mga kawani ng COMELEC at iba pang mga ngasiwa ng halalan. Mananagot ka rin kung sirain mo ang certified listahan ng mga botante, pati na rin ang pagbitbit ng mga registration forms sa labas ng nasabing area. Magsumbong din kayo kung malaman yung may nangyayaring appointment sa anumang opisina ng gobyerno sa bagong pwesto, o may na-promote o nagtaas ng sahod 45 days bago ang election period. 45 days din bago nito, bawal din maglabas ng pera para sa mga public works projects at kahit anong kaakibat na gawain. Alam mo ba, kung rehistrado ka at hindi ka bumoto, kung wala kang magandang dahilan, ikaw rin daw ay may pananagutan. Wala pa sa kalingkingan ng mga to sa kompletong listahan ng mga bawal sa ilalim ng election code. Maaaring mabasa online lahat ng nakapaloob dyan, mga kababayan. Maging mapanuri sa mga kandidato. Ang gusto mo bang iboto ay lumalabag sa anumang alituntunin na nabanggit dito. Isipin mo kung ngayon palang lumalabag na sa batas, yung kandidato mo, paano pa kaya pag naluklok na sila sa pwesto? Magiging kurap yan. Ano? Pustahan tayo?